pumunta kami sa barangay San Ramon, Bahaw, Kamsul para isagawa ang interview patungkol sa no collection policy in public school advocacy. Meanwhile, magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa Bahaw School. Kami po ay tumatapak sa kurso Bachelor of Secondary Education in Social Studies. At ginagawa ko ang aming final project tungkol sa epekto ng no collection policy sa mga pamilya paaralan. Nais po namin malaman ang ilang maranasan at pananaw sa pagpapatupad ng no collection policy makatulong po sa aming pagsusuri kung gano'n po ito ka-effective. Bago po magsimula ang ating po, nais ko po bang alam mo po ba ang collection policy sa mga pampublikong paaralan? Ang no collection policy po, ito po yung patakaran kung saan yung mga government po pinapatupad sa mga paaralan ang mga pagbabayad po sa classroom or PTA dues. Humingi po sila ng pambayad sa mga estudyante. Sa kanin po ba kayo? Yes, so. Ay, nato kaya? Hindi mo wala ko na. Hindi na ako. Pag meeting na ninyo niya, sabi ka ito, lumok ko sila. Dati ba gano'n mo? Ato, dapat ko. Ako naman ko kaya sa ID. Namin magang. Nagkansidad nga niya siya tumagang. Sabi ka, di labing sa iba na sabi. Amoy na isyan ko. So, pag-meeting niya. So, paano po na-aapektuhan ng no collection policy ang gastusin sa edukasyon ng iyong anak or pamangkin or ako po? May mga dagdag na gastos po ba o nabawasan ang mga wala mo, mas din ang arong na nga lingawan. Ako na ako may high school na rin ako po yun. Arong lingawan. Katod ang gayo. Muwan atang amig high school ka na kung ako upat na. Wala nalugod pa dahil ko sa biya. Puro na ako ba yan. Gatugad sa naman. Tapos ka-edit. Pero na ako na. Ka-edit na kaya. Sabi ko nga na po, ating mga eskwela ka, ating mga itin, nagpapalang ka. Hindi mo na ako nagpapalang. So, yun ang hindi ko ang mag-aaral sa Bahaw. So, at ginagawa po ng napatungkol po sa collection policy sa mag-try ko sa marriage opposition. So, lumako po tayo sa unang pagkakulupo. So, alam mo ito ang pagkakulupo ng collection policy sa student man po ako. And kaibigan ko kaya ulit sa and part po ang part po ang estudyante and part po ang magiging parent na supportan po yung klase. Ganun po ang kaibigan ako. Thank you po. Good morning. Kami po ay
mga mag-aaral mula sa Bao Community College, kami po ay tumatak na sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. At ginagawa po ang aming final project tungkol sa epekto ng no collection policy sa mga pangdagdigang paaralan. Nais po namin malaman ang iyong karanasan at pananaw sa pagpapatupad ng no collection policy upang makatulong po sa aming pagsusuring kung gaano ito ka-epektibo. Alam niyo po ba ang patakarang no collection policy sa mga pangdagdigang paaralan? Medyo aware ako. Kung mayroon po ka po bang karanasan sa pagbabayad ng mga contribution sa paaralan ng iyong kapatid bago o pagkatapos na ipagtupad ng contribution policy? Mayroon. Ay, nung nag-aaral ko. Paano naapektuhan ng no collection policy ang gastusin sa edukasyon ng iyong kapatid? May mga nadagdag na gastos po ba or nabawasan? Nabawasan siya since nakafocus na lang sa school or need ng room. Tapos kapag may ibang connection is hindi naman allowed or ano mas depende na kaya mas nag-focus sa bawal ng pag-connection out. Thank you po. Po ay mga mag-aaral po mula sa Bao Community College. Kami po ay Bachelor of Secondary Education at ginagawa po ang no collection policy sa mga pagdibang paaralan. Nais po namin malaman ang sa lahat po ng pagpapatupad ng no collection policy upang makatulong po sa aming pagsusulit kung gaano ito bago po tayo magsunod, pwede po ba malaman ito? Ako si Barangay Kagawad, Tomas Well, as public admin, barangay sa barangay public, barangay tayo sa unang halaman. Alam mo ba ang pagkakaan na no collection policy sa mga pagkakaan? Pag sinabi kasi no collection policy, ano kasi yan, programa yun sa DepEd. Ibig sabihin, lahat ko yung mga estudyante mula elementary to college, ang gustong sabihin ng government, parang hindi mo na kayo magbayad anong pinapatupad ninyo kung babayaran. Lalo na sa mga graduating students na nahihirapan, reality, maraming nahihirapan, mga especially the adults. Ibig sabihin, kulang ang financial financial status kulang yan. Kaya nga kayo nag-avail ng government school or state university para yung pangarap ninyo matupad. Makapag-aral kayo ng libre dahil sa government. Tapos, kapag gusto kayong, siyempre, lahat may mga miscellaneous kayong binabayaran. Other than, ang pa mga ibang mga fees na dapat i-accomplish. Ngayon, kung halimbawa, ipupusin kayo na magbabayad, kung kulang naman, siyempre, mag-pusin ng no collection policy hanggang kayo. Isang magulang po or may kamag-anak po kayong nag-aaral, ano po ang inyong side effect po din sa no collection? Yung una, masaya bilang may mga pamangkin, kamag-anak na nag-aaral, libre nga. Pangalawa, pwede kayong halimbawa, pag wala kayong di ba, minsan ang nangyayari, pag hindi nag-tuition, yung exam. Pag hindi nag-tuition, yung exam. Pangatlo, pag napakausapan ninyo na siguro ma'am, mag-exam mo na kami, kung biglang dumating ang pera, saka mo.
Paano po naapektuhan ng mga collection price ng justice po sa situation na yung anak ko ay pamangkin, may mga dagdag na justice po pa o nabawas? Kapag siyempre hindi natin nagbayad, hindi mababawasan kasi may mga sa reality sa pamilya, may mga marami tayong pinapriority gagastusin. Una, sa pang-araw-araw na pangangailangan, yung pagkain, yung mga bills, electric and water bills, yung may cable pa, tapos yung mga gadgets, mga may binibili kayong load, tapos sa part ng mga estudyante, kailangan kumain ng breakfast hanggang lunch, hanggang dinner, and meron kayong pamasahe at extra budget para kung may mga isiseros, meron kayong gagastusin. Thank you po. Magandang araw po. Kami po ay mag-aaral mula sa Pao Community College. Kami po ay tumatahak sa kusong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. At ginawa po ang aming final project tungkol sa epekto ng no-collection policy sa mga pagpublikong paaralan. Nais po namin malaman ang inyong pangalan. Nais din po namin malaman ang inyong karanasan at pananaw sa pagpapatupad ng no-collection policy upang makatulong po sa aming sulit ni Gaano. Alam mo po ba ang patakalang no-collection policy sa mga pagpublikong paaralan? Oo, hindi naman po. Mayroon pa po bang pananaw sa pagbabayad ng mga contribution sa paaralan ng pinapalagpagan pagkatapos Sa pamamagitan po ng halimbawa sa PTA, kumulong PTA. Pero, naaano din po yun kasi nakakita naman sa kasunod. Tsaka yung iba pa, minsan nabibigla na lang kami mga magulang dahil sinasabi nga no collection policy, pagsimula ng klase, magkakaroon ng patigil. O tapos, mag-aano din sila na magkakaroon na ng ganitong collection. Salamat po. Magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa Pao Community College. Kami po ay tumatahak sa kursong Bachelor of Secondary Education in Social Studies. At ginagawa po ang aming final project ng epekto ng no-collection policy sa mga pampublikong paaralan. Nais po naming malaman nais po naming malaman ang pangalan. Ano pong pangalan? Preciosa Pero Nais po naming malaman ang inyong karanasan at pananaw sa pagpapatupad ng no-collection policy upang makatulong po sa aming pagsusulit kung gaano ito ka-epektibo. So, alam mo po ba ang patakarang no-collection policy sa mga pampublikong paaralan? no collection. Alam niyo po. Patient hindi ako na yun. No collection. Public ba ako na. Pero ang pumayari mga contribution sa mga darating pero sa na kulong mga pinag-iusuan no collection. So, bilang isang magulang, ano po ang iyong saloobin na no collection policy? Maaari po ba ilahad ninyo ang inyong mga dahilan? Mga dahilan. Ay para ka na po bilang isang magulang, ang no collection policy nakakatulong sa mga magulang na pero humingi na ang teacher, okay na. Magkakaroon ka ng kasalapan niya. Magkakaroon ka sa akin ang kaya ano sa nagkakunan. Nadadala naman ang dapat itong nakakapit sa ulo pag pinakita. O dapat kinukuha. Ganyan dahilan. So, talagang nakakatulong. Ano man yan sa loobin ko, ilang isang makulang, nakatulong, pero pagdating okay lang sa akin. Yun lamang po.
Maraming salamat po. Magandang araw po. Kami po ay mga mag-aaral